Wala, may sira. Oh, Mm-mm. sa pagdi-delivery yan. Ilalagay na po natin yung ating chicken. Wow! At haluin na natin ng maayos para mag-coat talaga yung sarsa dun sa chicken. Bounce. Kumusta mga kayami, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasalungan natin. For today's episode ay kagigising lamang po natin at nagkakape na po tayo. Minicrowave ko rin po at iniinit ko rin po yung suma na galing po kay Ate Nels. Ayan, so araw-arawin natin dahil napakarami po na yan. Yung ating mga alagang puppies ay binigyan ko na po ng kanilang breakfast. At yun nga po ay mahilig sila sa eggnog. Eggnog tsaka yung yung isang type ng crackers tsaka fita. Yun. So, ayun. Hindi ko naman sila bubusugin dahil mamaya ay mag-aalmusal pa rin talaga sila. Medyo mainit po yung suman. Sarap. Lasang Quezon. Wala na. Nung nakaraan, binigyan ko sila ng suman. Hinatian ko. Hindi naman po kinain. Ayaw nila ng malagkit. May mga humihingi ng suman. May humihingi ng suman. Gusto mo yan? Mga kayami, habang nagkakape po tayo kanina ay may dumating po na parcel. Ito po ay in-order ni Papa D. At ito yata yung mga box para mas maging organized yung natin. Extra storage. Para yung mga kumot, mga unan na dyan natin ilalagay. Nasa 800 plus lang ata. Wow. Parang upuan. Ayan.
Hala, may sira. Oh, Mm-mm. sa pagdi-delivery yan. I-review ko na lang. Iniingatan ko para hindi ano tawag sa Hindi siya nakabalot ng karton, no? Ha? Hindi siya binalot ng karton. Oo. Parang yung pinakang karton niya lang. Ay, hindi. Dito nga lang sa may ano. Sa may gilid. I-review mo na lang. I-picture mo ba? Ano. Sayang. Pwede na video natin. Buti yung Mali kasi yung pagkakapackaging nila, dapat magkatalikuran yan. kaya, kasi ito pa yung po. May malita naman ng mga rider kung ano din kung anong item din. Magkano bili mo rito? Nasa 800 plus. No? Dalawa no? Itong isa lang po muna ang bubuksan natin. Itong isa ay baka pwedeng papalitan natin. Ito pa naman. Ano siya eh? Organizer siya. No? So ito po ay yan. Tapos ito ilagay sa loob no? Yan. So dito po ilalagay yung mga kumot or iba po nating mga gamit. Pwede nga dito sa sala eh, kahit hindi siya ang kwarto lang kasi. Sa biro pwede siyang upuan eh. Oo nga, pwede siya eh. Ina. Pero ito kasi mabigat ka, kaya dapat. Pero mo hindi pwedeng pang matagalang upuan, no? Yan. Ganda siya. Elegant pa naman yung dating niya kasi itim. Parang ang yaman tingnan. Kaya lang, May punit. I hate that one. Ay mga kayami, papasok na tayo sa work. Pinayagan na kami every Sunday ay mag-casual, smart casual or sporty attire. Kaya mga minsan ay mag-duty tayo na may dala tayong dumbbell. Yan, ilatag na rin pala ni Papa yung pinabox. So relaxing, dapat table, ay pala may table pala dito. Yan. Parang umuuga. Wala pa kasi laman. Oo man, pero ano siya, Pero piling ko talaga hindi siya yung pang upuan ng matagal. bagay. Pero ang ganda niya. Regalo lang sa mga alaga natin kasi baka matingilan. So papasok tayo sa work at may iwan po si Papa din sa bahay. Ayun mga kayami, at nagpapakain na nga tayo ng mga alaga nating puppies. At ang mga pusa ay kumakain na rin. Ayan. Medyo late na natin sila napakain, 2:30 na dahil napakarami nating ginagawa. Pag nandito talaga tayo sa bahay, napakaraming trabahong parang hindi nauubos. Ayan guys, at nag-uugas na rin tayo ng mga pinagkainan dito sa lababo at mamaya pa ibibili tayo ng mineral. Ayan mga kayami, at nakabili na tayo ng ating tubig na inumin at sasalinan naman natin yung ating mga galon para mailagay na natin sa rep. Buti na nga lang po dito sa bago naming nilipatang bahay ay napakalapit lang ng bilihan ng mineral. Doon sa dating tinitirahan namin, ang mineral ay 35 pesos. Kasi nga ay dinideliver sa kanila. Tapos, dito po sa mineralan sa atin ay 25 pesos na lang. Way back 2019 nung nagtitindahan pa po kami ni Ikri, ay kasama po sa binibenta namin yung ganito. Nagbebenta rin kami ng mga mineral. Ang benta ko dati ay 25 pesos din. Tapos, free deliver pa yun. Bali, kinukuha lang namin siya ng 20 pesos. Ang tubo namin ay 5 pesos lang kada galon. Ayun. Tapos, ako pa ang nagdi-deliver nun sa mga kapitbahay namin. Kahit maliit yung tubo sa 5 pesos, ay malaking bagay na rin at malaking tulong rin sa amin ni yun. Kaya, ginagrab pa rin namin yung opportunity dahil maliit man o malaki yung perang pumapasok, ay blessing pa rin naman yun sa akin. Ayun. Kailangan po talagang bawasan kagad yung container kasi ito pong container namin ay napagsakto ng mga aso nung nakaraan kaya nabasag yung takip niya. Kaya umaapaw siya kaya kailangan talaga na mabawasan siya kagad pagkabili. At ilalagay na po natin sa rep. Bago natin tuloy yung ibang pa natin trabaho ay kakain muna tayo dahil hindi pa pala tayo nanananghalian mag-alas 3 na.
At habang bumibili nga po ako ng tubig ay nakakita po ako ng pansit. Bagong luto pa. Ito po. Halagang 20 pesos lang po ito. Kaya mo muna tayo. Tap naman. Pwede na sa 20. Bago natin ituloy, iba pa natin trabaho sa third floor dahil nagbabad tayo kanina ng mga labahin doon. Ay uhugasan muna natin yung kinainan ng ating mga alaga. At ito nga yung mga binabad natin. Yung carpet sa kwarto, yung uniform ni Iki, tapos yung mga bag ay lalaban din natin dahil nung mga nakarang araw po na sunod ng ulan ay parang nagkaroon siya ng mga mold kaya kailangan natin siyang linisin. At habang binababad natin siya ay magpapaligo muna tayo ng mga puppies natin. Ayan mga kayami, at magpapaligo muna tayo ng dalawang aso. Hiningal ako pag-akyat. Ang bigot kasi. Ayan po yung mga kumakahal ko yung aso ng mga kapitbahay natin sa kabila. Hiningal ako pag-akyat. Ang bigot kasi ng ulo eh. Aso pa ba to? Aso pa ba to? O baboy na? Bali, ang papaliguan po natin ngayong araw ay si una lang po, tsaka si Happy yung magnanay lang po dahil yung si Scarlett po at saka si Rhea ay bawal po pong paliguan dahil sila po ay kababakuna lang. Bali po kung 1 week nila ay sa Miyerkules po. Yun na lang po, si Iki na lang po magpapaligo sa kanila. Hiningal ko talaga ako. Gusto nga lang yan. Buti nga po itong si Uno ay hindi na masyadong mahirap paliguan. Dati po ng baby ko talagang nagbubultihan kami kasi napakahirap paliguan. Kaya kung galing na bibili, hindi na kita tubig ah. Ayan po siya, ligong-ligo na din. Mamaya, tatapos na natin ang anak mo. At lalagay na rin po natin sila ng conditioner after natin yung paliguan sila. Ayan, bali po, ibababad lang po natin ng mga 5 to 7 minutes yung conditioner sa katawan ni Uno. Tapos ay babanlawan na natin siya. Okay na. Liga na dito, Happy. Happy! Gaganda ko na nga eh. So yung mga kayami, tapos na natin paliguan ng magmama at hihintayin na natin sila magpagpag ng konti. Tapos ay pupunasan na rin natin sila. Uno! Ano ka na to, Uno? Uno na, mama. At tutuyuin na po natin sila natin itong pet towel. Ito po ay absorbent. Kaya nahihigop po agad yung basa sa katawan nila. So ngayon mga kayami, after natin magpaligo ng mga aso ay maglalaban naman tayo ng carpet. Binabad na po natin to. Almost 2 hours na rin siya nakababad.
Grabe yung buhos ng ulan. Dito nga mga kayami ay tapos na tayong maglaba at bigla namang bumuhos ang napakalakas ng ulan. Kita niyo, sobrang lakas ng ulan guys, kaya sinilip natin yan. At gumagalaw-galaw nga yung mga net na nilagay natin. Akala ko talaga ay magtutuloy-tuloy na yung ganda ng panahon kasi kaninong umaga ay medyo mainit na talaga. Tapos ng itong bandang kahapunan ay bigla namang bumusong napakalakas na ulan. Buti na lang ay tapos na tayong maglaba. At pababa na nga tayo dito sa may second floor at nandiyan nga si Jungkook. Siyempre nag-init na tayo ng kape dahil tayo ay manananghalian na kahit alas 5 na ng hapon. Kinuha ko na rin pala itong tirang ulam namin kagabi. Ito nga pala yung niluto ko na ginataang tambakol. Siyempre iinitin natin yan para maulam natin ngayon. Ayun pala, pag nag-iinit kami ng ulam ay tinatakpan na namin dati kasi hindi. Kasi inisip namin pag hindi nakatakip, mas mabilis siyang iinit. Pero ang nangyayari, tumatalsik siya at namamaho yung load ng aming microwave. Kaya ginawa namin ay tinatakpan na namin siya ngayon. At eto na nga at magtitimpla na tayo. Dahil kumukulo na yung ating tubig na mainit at hinawakan nga natin. Wouch! Mainit pala. Kailangan natin ng pot holder. At syempre, pagkatapos natin gamitin ng kalan, ay kailangan ay patayin na rin natin pati yung ilalim para makasigurado tayo na makaiwas tayo sa anumang uri ng disgrasya. Kaya guys, tanghalian na tayo. Pagkatapos ko pala kumain ay inilabas ko na yung manok na tira, yung pinang-grocery pa natin noon paraan. Dahil nga i-defrost natin to at mamaya ay lulutuin natin siya para sa ating dinner. Ang balak kong lutuin mamaya ay chicken salted egg. At dumating na rin po pala yung aking in-order na mic. Ayan, na ginagamit ko sa aking pagtatrabaho. At sinubukan nga natin dito sa video na to kaya nagbo-voice over po tayo ngayon. At medyo nalungkot lang ako dahil pagkabukas ko nitong aking biniling bagong mic, napakamahal pa naman. Parang nasa 1,500 to. Ay isa lang pala yung microphone na nakalagay. At nagreklamo pa ako doon sa seller. Sabi ko, bakit isa lang? Tapos yung isa yung parang ganyan lang. Tapos yung chinek kong mabuti yung order ko, mali pala ako na na-checkout. Isa lang talaga yung na-checkout ko. Sayang. Kasi kahit dalawa yung kunin mo, parehas lang sila ng price. Pero okay lang kasi sa quality naman ng tunog ay talagang panalong-panalo na rin naman. Ayun mga kayami, sobrang lakas po ulit ng ulan. Bali po ay para kasasabi ko lang kahapon sa nakaraang vlog ko ay possibly ay Lunes pa papasok yung bagyo pero parang kanina ay grabe. Simula sa malakas na hangin tapos unti-unting bumuhos yung ulan. Tapos napakalakas na ulan na may kasamang hangin. Kaya nakakatakot talaga. Sana naman mamaya pag uwian natin ay hindi na po ganun kalakas yung ulan para makauwi tayo ng matiwasay at ligtas. Wala tuloy masyadong tao ngayon sa mall. Ayun mga kayami at pinamemerienda muna natin yung ating mga puppy at cat. Ayan, si Uno po ay hindi nagmemerienda ng dog food dahil siya naman daw ay hindi aso.
At ayun nga po ay nagsasayang na po tayo. Ayan. May nabasa po tayong comment sa ating vlog. Sabi ni Ma'am Marisol ay pag kumukulo na daw po yung ating kanin o ang ating sinaing ay pwede na po natin siyang patayin. Ayan. Patayin na raw po natin at hintayin lang po natin mawala yung tubig o maiga siya. Tsaka natin siya buksan ulit para main-in naman po. Para makatipid daw tayo sa gasol. Ayan, maraming salamat po Ma'am Marisol sa napakagandang advice para sa pagtitipid ng gasol. Napakamahal pa naman po ng gasol ngayon. Ayan mga kayami, pag iga na yung tubig ay bubuksan natin siya ulit para ininin naman. So ayun mga kayami, at magluluto na tayo ng ating ulam. Bali, ang ating lulutuin ngayong gabi ay creamy chicken salted egg. Ayan, syempre may chicken tayo rito. Meron tayong mantikilya o margarine. Bumili rin tayo ng 2 pulang itlog. Meron tayong white egg. Tapos yung powder na paminta. Bumili rin tayo ng breading mix. Tapos meron tayong kalahating bawa. Tapos ay meron din po tayong all-purpose nestle cream. Ayan, sayang lang po at kukunti na lang pala yung manok natin. Parang 6 na piraso lang. Sana ay masulit naman kahit konti lang yung chicken. Talagang feeling ko mabibitin kami ni Iki ngayon sa ulam. So ngayon guys, yung chicken natin na dinefrost natin kanina ay titimplahan lang natin ng paminta. Ng konting paminta lang naman. Ayan. Tapos ay lalagyan natin siya ng white egg. Tapos ay lalamasin lang natin hanggang sa kumapit yung itlog dun sa manok. So sayang po at 6 na piraso lang to. Yan po, pag mainit na yung kawali ay maglagay na po tayo ng mantika. Dahil pirito po yung manok ay kailangan ay medyo marami. Ayan, siguro sakto na po yan. At hintayin lang po natin siyang uminit. At dito po sa isang lalagyan ay ilalagyan naman po natin yung ating breading mix. Ang binili ko po ay pangkalahating kilo lang po dahil kokonti lang naman po yung ating manok. Yung po dito po sa breading mix ay mag-add na tayo ng chicken. At i-coat lang po natin siya rito. Tapos po, pag alam nating mainit na yung mantika, ay pwede na po natin ilagay yung ating chicken. Siguraduhin lang po natin na napagpag natin yung harina para hindi dumumi yung mantika natin. Para pwede pang gamitin sa mga susunod na gisa-gisa. Kayo mga kayami, pag nagluto kayo ng pirito, tapos pag may natirang mantika, ilang beses nyo pa siyang ginagamit. Kasi usually, ganun tayo mga Pinoy eh. Pag may tira pang mantika, pag pwede pang gamitin, ay ginagamit pa. Kayo po, ilang beses nyo ginagamit yung used oil nyo? Kami kasi rito sa bahay, kadalasan, pag ang niluto namin ay mga ganito, piritong manok, tapos malinis pa naman yung mantika, ay nilalagay lang po namin dito. Ito po yung lagayan namin. Kasi ito pong lagayan ng mantika na to is may drainer po siya. Nasasala po yung mga parang mga dumi-dumi o yung mga namuo doon sa mantika. Kaya nagagamit na po namin siya pang isa. Pero hanggang isang beses lang po namin ginagamit. Hindi na po namin ginagamit ng paulit-ulit. Mamaya po kulay dinuguan na yung nyo. Kulay dinuguan na yung mantika ay ayaw nyo pong pagpahingahin. At hintayin lang po natin siyang pumula. Ayan po mga kayami, pag mukhang luto na po ay itaob lang po natin. Para maluto naman po yung kabilang side. Pinipirito na po natin yung manok ay maghihiwa naman po tayo ng ating sibuyas. Tapos ay mag-add lang po tayo ng 2 tuyong sili.
Bali, ito po yung sili sa sa ref. Medyo natuyot na. Pero okay lang po yan. May anghang pa rin yan. Para may konting anghang naman po yung ating lulutuin mamaya. Ayun mga kayami, pag mukhang luto na yung ating chicken, ay hahanguin muna po natin siya. No? Dito naman po sa malinis na mangkok ay ilalagyan na natin yung ating pulang itlog. Yung iba po ay yung egg yolk lang yung kinukuha. Ayan. Yung pula lang daw sa gitna. Pero tayo po ay ihahalo na po natin lahat. Para hindi na po tayo maglagay ng pampalasa. Para yung itlog na lang po. Kasi yung iba tinatanggal nga yung egg yolk, pero naglalagay naman ng seasoning o kaya naglalagay naman po ng patis. Di maalat pa rin. Yung alat po natin ay kunin na natin doon talaga sa egg yolk. Wow, ang ganda ng itlog. Bango. Tsaka hindi siya tinipid sa food coloring kasi kumapit kagad sa kamay yung kulay. Then after po yan ay i-smash po natin yung egg. Mas maganda po yung durog na durog talaga para kumapit ng maayos sa ating sarsa. Ito pong chicken salted egg ay favorite din po ni EK. Ayan, pero matagal na po yung huling luto natin, siguro mga 3 years ago na. Ayan, ngayon lang po tayo ulit nagluto kasi ay nagpa-vlog tayo. Kung hindi po kami nagpa-vlog, baka kami lang yung ulam namin ngayon. Joke lang. Ayan, syempre sinusulit na rin po natin yung pagkakataon na isinasabay yung pagbablog sa pagkain din na masarap na ulam dahil deserve naman natin lahat yun. Lalo na sa mga nagpapakapagod araw-araw para magtrabaho. Deserve natin kumain ng masarap. Diba? Yan. Pag durog na po yung itlog ay okay na po yan. And mga kayami, pag painit na yung ating kawali ay ibabalik natin yung chicken. Yan. Sa pagkakataong ito ay dapat yung ating apoy ay mas malakas na. Para mas lumutong po yung ating manok. Ayun mga kayami, pag mukhang lutong-luto na ay pwede na natin siyang hanguin. Ayan. Ang ganda na ng kulay, golden brown. At dito rin po sa kawaling ginamit natin kanina ay tayo ay magtutunaw na ng mantikilya. Ito pong gantong mantikilya ay pwede naman po yung butter, medyo mahal, pang syala. Pero dahil tayo ay aliping sa gigilid lang tayo, ay eto na lang butter. Halagang 10 pesos lang. Pero hindi po natin ito uubusin kasi masyadong marami. Ayan. Saktong-sakto po ito sa mga nagda-diet. Ayan, ang bango. At tutunawin lang po natin ito. Ayan, pag tunaw na po yung butter, ilalagay na po natin itong bawang. At ito toast lang po natin. Toast. After po niyan, ay ilalagay na rin po natin itong sili. At syempre, ang bida ng ating lutuin ay ang itlog na pula. Lagay na po natin. Sayang po hindi tayo nakabili ng dahon ng sili. Para may kulay po sana kahit papano. Gabi na rin po kasi alas 9 na. Dahil tayo po ay nag-edit pa kanina ng video. At sinasakto lang din po natin yung luto natin pag pauwi na si Ike para ang ating ulam ay mainit pa. Tapos ay maglagay rin po tayo ng konting paminta ulit. At ilalagay na rin po natin yung ating all-purpose cream. Iyon. Wow! Para magmukhang creamy. Hindi na naman ito yung uubusin. Kasi medyo marami rin. Ilalagay natin sa ref. Wow! Ang ganda! Siyempre, titikman po natin kung okay na ba yung lasa mamaya. Lasa pala itong sinigang.
Anghang. Sarap. At kapag okay na po yung sarsa natin, ay ilalagay na po natin yung ating chicken. Wow! At haluin na natin na ng maayos para mag-coat talaga yung sarsa doon sa chicken. Wow, sobrang sarap. Hindi tinipid sa sa sarsa. At ito na mga kayami, ang ating chicken salted egg. Tara, kain na po tayo. For today's episode, kasama ko po ngayon si Daniel Padilla. So, out na kami sa work at maglalakad na kami palabas ng mall. Buti naman po at hindi na umuulan. Dito ako sa kabila. Yan, buti naman po at hindi na umuulan. Kaya ligtas na kami ngayon. Pero sana mamaya pag habang naglalakad or nakasakay kami sa sasakyan ay hindi na po umulan tsaka bukas. Yun. Pinatay na po yung mga ilaw. Palabas na rin po yung mga customers na naiwan. Raya! Ay mga kayami, nakauwi na po tayo. Tuwan-tuwa na naman ang aking bibi. Tuwan-tuwa ang bibi nila rin. Uno! Brice Carlota, may dalang medyas. Happy! Maghahain na po si Papa Di at nanduto nga po siya ng ulam. Wow, buttered chicken. Nakaka-excite kumain. Magsalitaan. Saka na magpa-pray. Ayun mga kayami. So, kakain na po tayo at ang magpe-pray po ay si Uno. Gutom na. Manalangin po tayo. Ama, salamat po sa biyaya pinagkaloob. Basta niyo po maging kalakasan ng aming katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain po Tayo. Para gusto ko magkabay. Masarap siya pag may kamay. At manood tayo ng Deal or No Deal dahil may budget na sila. Nakara kasi puro review yun. Nasa yun. Sarap? Hindi ko talaga yun. Hindi mo ba natitin? Mumuya pa na kasi. Sarap, malambot.